Bakit po gano'n na lamang ang pagsunod ninyo sa inyong namamahala? Mga kaibigan, ang aming buong pusong pagsunod at pagpapasakop sa namamahala sa Iglesia ni Cristo ay ayon po sa itinuturo ng Biblia na mababasa po natin, kapatid na Leo. Opo. Dito po sa aklat ng Ebreo sa 13, ang talata po ay 17. Sundin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo at pasakop kayo sa kanilang pamamahala. Sila ang mga ngalaga sa inyo at mananagot sa paglilingkod na ito. Sundin ninyo sila upang maging kagalakan at hindi pabigat ang paglilingkod na ginagawa nila. Ito'y sa ikabubuti rin ninyo. Maliwanag po ang utos ng Panginoon Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na itinuro po ng kanyang mga apostol. Opo. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, sundin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo, pasakop kayo sa kanilang pamamahala, sila ang mga ngalaga sa inyo at mananagot sa paglilingkod na ito. Sinabi rin po ng Panginoon Diyos, mga kaibigan, kung ano po ang ibubunga kapag ka ang mga kapatid po sa Iglesia ni Cristo ay susunod at pasasakop sa namamahala. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, ito ay sa ikabubuti rin ninyo. Kapatid na Romel, bakit po sa ikabubuti ang pagsunod at pagpapasakop sa namamahala sa Iglesia ni Cristo? Ang sagot po, mga kaibigan, ay mababasa natin sa aklat ng Kolosas 1, ang talata ay 25. Ganito po ang nakasulat. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya po pala sa ikabubuti ang pagsunod at pagpapasakop sa namamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo ay sapagkat ang pamamahala po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay mula sa Panginoon Diyos. Sa makatwid, mga kaibigan, hindi po ang kung sino na lang ang naglagay ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi rin po ang kung sino lang ang maghangad ng karapatang ito ay maaari ng mamahala sa Iglesia ni Cristo. Tandaan po natin yung maliwanag na pagtuturo sa Biblia na ang pamamahala ay mula sa ating Panginoon Diyos na ang katumbas nun, kapatid na Leo, Opo. yung karapatang yon ay galing po sa ating Panginoon Diyos. At para po sa kaalaman ng ating maraming taga-subaybay, Opo. mga kaibigan, ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia ni Cristo na inilagay ng ating Panginoon Diyos ay walang iba kundi ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Mga kaibigan, ano pa kaya ang tagubilin ng Panginoon Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo patungkol po sa namamahala na inilagay niya sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang sagot po ay sa Biblia pa rin natin kukunin, kapatid na Leo. Dito po sa aklat ng unang Tesalonika sa 5, mga talatang 12 hanggang 13. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalaala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo-kayo ng kapayapaan. Utos din po ng Panginoon Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na kilalanin at lubos na pakamahalin ang mga nagpapagal at namumuno sa Iglesia. Ang mga katotohanan ito po na nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit napakataas po ang aming paggalang at pagkilalang iniuukol sa aming tagapamahalang pangkalahatan. At dahil po sa ang Panginoon Diyos ang naglagay ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay pinapatnubayan sila ng Panginoon Diyos sa kanilang pamamahala at mga pagpapasya. Kaya naipagtatagumpay po ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaisa sa pagsunod sa mga aral ng Panginoon Diyos
at maging ang lahat po ng mga gawain at aktibidad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, sa amin pong ginagawang pagtalakay ay wala po kaming hangaring manuligsa o makapanakit ng damdamin ng sinuman. Kundi sa amin pong pagsagot sa mga katanungan ay hangad po naming mabuksan ang puso at isipan ng mga tao sa liwanag po ng mga aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia upang sama-sama nating magawa na tuntunin ang tamang daan at makarating tayong lahat sa kaligtasan. At para po naman sa inyong iba pang mga katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa ask@inctv.net. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samahan niyo po kami sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Opo. Sapagkat muli sa pamamagitan ng programang ito, sa liwanag ng iyong mga aral na nakasulat sa Biblia, Opo. ay naihayag po namin sa aming mga taga-subaybay ang dahilan kung bakit ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo Opo. ay walang tigil at patuloy na isinasagawa ang pamamahagi ng iyong mga katotohanan. Opo. At kung bakit ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy pong nagpapasakop sa iyong pamamahala na inilagay sa Iglesia. Amen. Gaya po ng aming naipaglingkod sa aming mga taga-subaybay. Opo. Ito po ay nakabatay sa iyong mga aral Opo. na nakasulat sa Biblia. Amen. Ito nawa ang mag-udyok sa mga sumusubaybay sa amin Opo. na hindi pa namin kapananampalataya Opo. na makasama namin sa ganitong paglilingkod. Opo. Umanib sa iyong banal na iglesia Opo. para makasama namin sa pagmamana ng kaligtasan. Amen. Panginoong Hesukristo, patuloy mo po kaming ipamagitan sa ating Ama Opo. upang tanggapin namin ang aming mga panalangin. Amen. Ama, sumasampalataya po kami. Mamamalagi ang iyong basbas sa iyong pamamahala at sa kabuuan ng iyong banal na iglesia. Opo. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen.